mainit-init na balita, bahagyang bumilis ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Pagod, ma'am. Pagod talaga, ma'am. Kaso lang, titiis lang namin para mabuhay ang pamilya po namin. Hello? Good evening, Rafael. Sorry to inform you lang pero may minor adjustment lang sa salary mo this month. Adjustments? Saan po? Tumataas na kasi yung presyo ng mga school supplies dahil sa inflation at wala pang dagdag na pondo yung gobyerno. Okay po. Naintindihan ko po, sir. Pasensya na wala kaming magagawa. Okay po, salamat po. Sumasabay ka na lang. Ano ba yan? Wala na naman. Okay, magbasaya muna ako. Itong ina, 995. Wag na. Ba si tatay? Hi pa. O anak, kamusta ka? Mukhang stress ka ah. Saan ka galing? Okay lang pa? Medyo pagod lang. Nag-grocery po kasi ako eh. Narinig kasi namin sa balita, tumataas na ang bilihin dyan. Totoo ba? Kaya nga kahit gulay, ang hirap na ang hirap na bilhin ngayon. Parang pang mayaman na lang. Alam mo nak, pwede ka naman lumipat dito. Mag-OFW ka na lang. Mas madami ka opportunity dito. So may pag-asa pang mabuhay. Pero pa, teacher ako. Hindi ko kaya yung basta-basta yung mga bata. Pero anak, paano ka mabubuhay dyan? Kukulang-kulang ka kita sa kasweldo. Anak, sumunod ka na lang dito. Di mo kailangan magsakripisyo na mag-isa. Sige na tay, doon na ako magtrabaho sa Sweden. Once, our salaries could sustain us. Today, even our hardest work can't outrun the rising prices. Inflation keeps increasing, but our income stays the same. And like Rafael, millions of Filipinos are forced to adjust, cutting their meals, cutting their dreams, or leaving home just to survive. This isn't just numbers. This is our life, our future, our worth. So we need to learn to budget, to save, to plan, and most importantly, panagutin ang mga dapat managot. Because if we don't demand better now, who will fight for the next generation?